natin itong impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil nakapag-agree na po yung mga senador na July 6 sisimulan. Tawag dito. July 6 sisimulan according kay Erwin Tulfo. Ito nga pong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi dito, just in, mga senador nagkasundo na umpisahan ang trial proper sa impeachment ni VP Sara Duterte July 6 ayon kay Senator Erwin Tulfo. Iniisip kasi, mga minamahal ni tawag dito ni Sara Duterte na syempre may issues kay Bato, may issues sa Senado, so madidelayed ng madidelayed. Kaso ang problema mga minamahal, ang issue tumatagal lamang yan ng pinakamatagal na ata dyan, mga 5 araw yung issue, 'di ba? So iniisip kasi ni Vice President Sara Duterte na baka pagtuunan ng pansin, imbestigahan ng Blue Ribbon Committee, magkakaroon ng delaying tactics. Actually, possible naman na magkaroon ng delaying tactics. Pero it doesn't mean na hindi na asikasuhin yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni Tamase, hindi matatakasan ni VP Sara Duterte ang pananagutan sa impeachment. Panoodin din natin tong balitang to, mga minamahal. Para sa kaalaman ng lahat. Kala ni VP kahit tumakas siya, ang kala niya malilimutan yung issue, walang ganon. Resign man si VP Sara. Okay. Kahit mag-resign itong si Sara Duterte, tuloy pa rin ang impeachment. Mag-resign man si VP Sara habang gumugulong ang impeachment trial, mahalaga raw na mailatag ang mga ebidensya laban sa kanya. Ayon sa ilang abogado, kasi panalo tayo dun guilty man or not guilty, at least na ilabas yung ebidensya laban sa kanya. Kasi at the end of the day, yung impeachment na yan is a number games. Numero pa din yung pagbabasihan dyan, number games. So basically, kahit gaano pa man katigas ang ebidensya na ipupukpok sa'yo kung maraming, kung wala kang numero, di ba? Kunyari ako si Sara Duterte, yung impeachment ay talagang sukdulan na. Kung may numero ako, kahit gaano pa nila sabihin na ako impeachable officials, may impeach na ako, hindi ako may impeach kasi impeachment is a number games. Gets niyo, how can I explain this? Ang impeachment ay isang larong numero. 'Di ba? For example, madami akong kakampi diyan sa loob sa Senado. Ang kailangan na boto para ma-impeach ako, 16. 17, I mean. Paano kung ang mga kakampi ko dyan ay 13, 15? So, malabo kung ma-impeach. So, at the end of the day, kahit gaano katibay ang ebidensya laban kay Sara Duterte, kung hindi sapat ang bilang ng mga senador na numero natin para ma-impeach itong si Sara, hindi siya ma-impeach. Kaya nga parang kalmado si Sara Duterte, kahit anong gawin ninyo, hindi nyo ako ma-impeach. Kasi balak nga sana ng majority na wag i-convene ang impeachment sa Senado. Pero dahil nga sa katarantaduhan nila kay Senator Ronald Bato de la Rosa, na-convene ang impeachment. Bakit na-convene, mga minamahal? Kailangan nilang magpakabait. Diba? Kailangan magpakabait nito mga senador na to. Alright. basehan ito kung dapat pa ba siyang pagkatiwalaan. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Ang konsensya nabubuo. Walang takas si Vice President Sara Duterte. Ano man na maging hatol ng Senate Impeachment Court, kahit pa magbitaw siya sa pwesto. Ayon daw yan sa mga naging diskusyon sa mga nakaraang impeachment trial sa bansa, pati na sa Estados Unidos. So, nung impeachment ni President Trump, nag-resign na siya by the time nag-start yung Senado. Substantively, bumoto yung US Senate to say na magko-continue sila. All of this just goes to suggest na hindi mo pwede iwasan yung consequence ng disqualification just by... Kasi para saan pang impeachment? Actually, impeachment ay binuo kasi isa po yung political process para i-remove ang isang government, isang public or government official na mayroong ginawang kasalanan. Ngayon, ano ba yung problema dito, mga minamahal? Kung ang impeachment ay hindi lang din naman magdadayon, kung sa Bisaya pa, hindi magpapatuloy, for what pa ang impeachment? Kasi nga, para ma-remove, diba, ang isang public official, pero kailangan meron doong disqualification na kaakibat para nang hindi na makatakbo at hindi niya na kailangang iwasan pa itong impeachment na to, diretso disqualified agad. Diba? Kasi para saan pa yung impeachment? Kasi removal
remove. Okay, hindi pwede yung sapat na nawala ka lang ngayon tapos babalik ka ulit. Wala. Kailangan na-remove ka talaga sa public office. Dapat ganon. Signing. Dagdag ng mga abogado, ang doktrina raw ng Supreme Court sa administrative cases na isa rin sa mga titignan sa impeachment ay ang pagsusuri sa isang opisyal kung maaari pa siyang pagkatiwalaan muli sa panibagong posisyon at panibagong pagkakataon. Tama. Pero nasa Senado pa rin daw ang desisyon kung ipagpapatuloy nito ang trial kung buwaba man sa pwesto ang bise. Malaking gastos ko pag itinuloy, tapos wala na akong nakasaknal. Kasi technically, siya po ay nag-resign. Kailangan kong ituloy dahil sa susunod na pagtakbo niya, technically, hindi ho naman siya na-convict. Para ho hindi siya makatakbo, dapat magkaroon ho ng findings. May nagawa ba siyang katiwalian o wala? Una nang sinabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, na hindi nila kailanman na pag-usapan ang pag-resign sa gitna ng paggulong ng impeachment case. Sa usaping botohan naman, naniniwala sa UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase na hindi ang bilang ng mayorya o minorya sa Senado ang magdidikta kung dapat bang i-acquit o i-convict ang bise. Kasi once nandiyan na yung ebidensya, mahirap na hindian yung katotohanan. Nagbabala rin sila sa mga senador judge na taong bayan ng huhusga kung hindi sila boboto base sa ebidensya. So balikan natin yung impeachment ni President Estrada, second envelope, di ba? Parang nahati po 10-11 yung korte, yung Senado. Yung 10 po, ay 11 po, na bumoto na hindi buksan yung second envelope, halos lahat po natalo ng re-election right after nung impeachment. Oo, yun yung problema sa mga mga taong hindi boboto ng impeach kay Sara Duterte. Kasi madaming taong bayan ang magagalit. Natatandaan ninyo kay Erap Estrada, yung 11 na hindi bumoto para buksan ng envelope, lahat yun natalo. 'Di ba? So apektado din ang kanilang boto sa darating na halalan. Kaya kailangan nilang manindigan, 'di ba? Don't fool the people. We are not blinded. 'Di ba? Kaya ang mata dito sa mga kabataan, dahil natatakot sila na mga kabataan maging edukado, kasi pag naging edukado ang mga botante, hindi nila mamanipula. Ganun 'yon. Depende rin daw sa Senado kung pahihintulutan nito ang online voting para sa impeachment trial. Lalo na ngayon, hindi pa alam kung nasaan si Senator Ronald Bato de la Rosa at hindi rin siya dumalo ng mag-convene ng Senate Impeachment Court. If hindi alam kung saan mag-oath si Senator Bato, paano natin malalaman na validly done yung oath na yun? Katanungan ngayon, is he willing to disclose his whereabouts? Hindi niya Utang na online voting, lakas ng tamaan inyo. Online voting na lang daw si Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment. Tarantado. Online voting, walang ganon. Hindi pwede yung online voting. Fugitive, mag-online voting, hindi. Magpakita ka sa Senado para bumoto ka. Hindi yung online voting. Wala pandemic. Mag-online voting ka? Anak ka ba naman ng bayabas o Bato de la Rosa? Online voting, tarantado. pwedeng sabihin, secret. Panawagan ng mga abogado, iparinig ng taong bayan ang kanilang saloobin sa mga ilalabas na ebidensya para magabayan ng mga senador sa pagboto. Para sa agenda, Rinig na nila nagbubulag-bulagan lang yung iba dyan Kagaya ni Robin Padilla, bulag. 'Di ba? Kahit sunugin niyo ako, amoy Duterte ako. 'Di ba? Nakakaloka. Senate are striking again and again. Kapag pinayagan nila si Bato de la Rosa na mag-online voting. 'Di ba, mga minamahal? Anyway, tayo po muna yung magpapaalam na dahil po meron pa tayong lakad. Balikan ko kayo maya-maya. Ilagay niyo yung pangalan ninyo, yung address ninyo para may shoutout natin sa next video. Ingat mga kababayan.